Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Oh wow, Ace of Pentacles, pauna ninyong mensahe, napakaganda kasi this is a new beginning. No? This is a new beginning energy, lalo-lalo na pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So, merong offer sa inyo na pera or opportunities na pagkakaperahan dito. This is the hand of the universe. Merong hawak na malaking pentacle. So, that is a, maaring malaking amount of money is coming your way or pwedeng that is a lucrative offer, no, ng trabaho, career opportunity or business opportunity na talagang pwedeng malaking pera ang pwedeng ihatid sa inyo rito. Abundance, prosperity, financial breakthrough. Pwede rin na ang iba sa inyo rito, baka merong ina-acquire na lupa, no, property. Pwede rin na kayo ang baka kayo nagbebenta, no, for some of you, baka kayo may binibenta na property or pwedeng kayo yung may binibili. Kayo yung bibili sa ngayon. So, meron din dyan ng mga diskusyon or discussions regarding proseso ng sale. At merong mga documents na pipirmahan kayo. Kaya make sure also that you review, no, before you sign the documents. Reviewin ninyo ito ng maigi. Okay? What else we have? Holy moly, Capricorn, napakaganda. Kasi this is exciting. Kasi kapag meron tayong dalawang aces na lumabas or more than that, no, sa reading, that signifies that there are amazing things happening. No? There are amazing things coming your way. Merong mga magagandang biyaya, no, na dadating sa buhay ninyo. Kaya this is really a beautiful thing. Meron din ditong overflowing of blessings, no? Tingnan niyo yung cup. Ito yung kamay ng universe binibigay sa inyo. May lamang overflowing of blessings ang cup na to. So sobra-sobra to. Parang siksik-liglig umaapaw, kumbaga, no, yung biyaya na pwedeng ibigay sa iyo ng Divine Universe sa ngayon. Ang maganda rito kung ano yung kailangan ninyo sa ngayon, yun ang ipapadala sa iyo, yun ang ibibigay sa iyo. Kaya, you're definitely blessed. No? Napakaswerte ninyo. What else? We have 4 of Pentacles. Ayan. So, ano to? Reminder ito para sa inyo to manage your money wisely. Okay? Manage your money wisely. Baka kailangan ninyo rito na mag-ipon. Kailangan ninyo rito na disiplinahin ang inyong sarili na hindi puro gastos, hindi puro palabas ang pera. And this could be a reminder sa inyo na make sure na mag-save kayo ng kahit kapiranggot, no? Kahit magkano, basta meron kayong maitatabi para whenever you need money, meron kayong paghuhugutan, no? Or meron kayong huhugutin. So, we have Hanged Man. Ayan. So, this is a stagnant energy. Meron ditong pagtigil, paghinto, pag-pause, may mga delays, no? Na maaaring maganap dito sa mga ginagawa ninyo, mga pinoproseso ninyo. Kasi, maybe this is a time na bibigay din sa inyo ng Divine Universe para kayo ay makapagpahinga din, para makapagmuni-muni, makapag-isip, yung ganon, no? There could be new perspective then napaparating sa inyo rito. Maliwanag, no? Nagliliwanag yung ulo niya. So, this could be like the light bulb moment ninyo ito, no? Na merong mga bagong ideas, merong mga bagong plano na maaaring mag-arise rito, yung ganon, ano? So, tignan natin naman ang mensahe ninyo for love life. Usaping puso, relationship, sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Ayan. So, this is a reminder para sa'yo, no, na sagrado, 'di ba, ang inyong relasyon. Lalo-lalo na, 'di ba, doon sa mga mag-asawa, no? Nagpakasal, yung mga ganon. So, your relationship is sacred, no? Kaya kahit kung ano man ang klaseng relationship ninyo sa ngayon, na kung nasaan man kayo sa inyong relationship sa ngayon, honor it and treasure it.
kasi mahalaga yon. Kaya dapat pinapangalagaan, nurture ninyo ang inyong relasyon, yung ganon. Hindi pinapabayaan, 'di ba? Kung meron minsan hindi maiiwasan kasi syempre iba-iba tayo ng iniisip, iba-iba tayo ng stand on something. So may mga hindi pagkakaintindihan, pero 'di ba? Wala namang diskusyon or wala namang hindi pagkakaintindihan na hindi naaayos, hindi ba? Kaya hindi yun ibig sabihin na pag nag-aaway, mag-give up na. Diba? So, depende sa pinag-aawayan, depende rin sa rason ng pag-aaway, pero kayo lang din ang tanging nakakaalam, diba? Pakinggan ninyo ang inyong puso, pakinggan ninyo yung inyong intuition, kung anong nararapat gawin, diba? Aayusin, 'di ba? Or talagang kailangan na ba talagang i-give up? Yung ganon. So, kayo lang ang tanging nakakaalam, no? Kung ano ang dapat ninyong gagawin dito. Kaya, sa mga ganong sitwasyon. But as much as possible, no? Para hindi kayo umabot sa sitwasyon na basta na lang naghiwalay, basta na lang hindi na umuwi ng bahay, 'di ba? Honor and treasure your relationship. At mararamdaman din yan ng partner ninyo. Mararamdaman yan ng bawat isa. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Wow. So, for now, no, this could be the message for you ng inyong person. No? Na maaring iniisip niya, maaring sinulat niya yan, hindi niya maibigay sa'yo, or hindi niya pa nasisend sa'yo ang message na to through text or DM or PM, diba? But this could be the message for you ng inyong mahal sa buhay. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean, diba? Ang lalim, kasi ocean diba? Pwede rin na yung person ninyo, no? Kaya may pa-ocean kasi baka isa siyang seafarer, diba? Pwedeng ganon. What else? When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Ayan, so pag-usaping puso daw, ano? Walang mali or walang tama, no? Nasa pag-iintindihan ninyo yan, nasa pag-uusap, no? So, kaya dapat talaga, 'di ba, pag nagmamahal, dapat laliman talaga ang pag-iintindi. 'Di ba? Laliman. Kung hindi lang yung ano kasi, yung love alone is not enough, 'di ba? To survive kung ano man ang kunyari problema or kung ano man ang pinagdadaanan, no, sa usaping puso. Kailangan din ng pag-iintindi. Kailangan ng respeto, no? Hindi enough lang yung pag-ibig lang. So, what else? Pag usaping pera naman, trabaho, right direction. Wow. So, baka meron kayong offer dito ng bagong trabaho or bagong career opportunity, no? Meron siguro kayong offer sa ngayon. And pwede, no, na nagdadasal kayo for guidance at ito yung sagot sa inyo. You are on the right direction. Kung ano man yung iniisip ninyong gawin, kung ano man ang iniisip ninyo ditong direksyon na gustong tahakin ninyo sa inyong karera, maaring tama, no? Maaring nasa tamang daan kayo, no? Because this could be the answer for you, na you are heading towards the right direction. Spending, ayan, so siguro nagkikwenta kayo sa ngayon, maganda to, no, na nagkikwenta kayo, nagbabudget kayo para talagang madisiplina ninyo ang inyong sarili at makapag-diskarte kayo, 'di ba? About sa inyong kaperahan. Kung makakapag-budget kayo ng tama, makakapagplano kayo ng inyong pera, saan pupunta, magkano dumating, magkano ilalabas, saan papunta ang pera, saan ninyo i-allocate, no? So, what else? We have responsibilities. Ayan. So, ang dami ninyo sigurong responsibilidad, lalo-lalo na pagdating sa pera, no? Maaring sa trabaho din, marami kayong task na binigay sa inyo lagi, or marami kayong job responsibilities.
duties, no? So, merong, siguro pagod na kayo, hirap na kayo, no? Siguro sobra-sobra naman, baka overwhelming task na ang binibigay sa inyo sa trabaho. So, pwedeng ganun. Parang exhausted na kayo. Kaya siguro, pwedeng nag-iisip kayo ng ibang pagkakakitaan, baka naghahanap kayo for a different career, different job, no? Na pwedeng gumaan-gaan naman ang trabaho ninyo. Kasi pwedeng overwhelming task or overwhelming na trabaho na ang nandiyan sa ano ninyo, sa balikat ninyo. Pwede rin na yung bigat na to, no? Yung responsibility na to, pwedeng sa pamilya din. Maaring related ito sa pera, no, na majority siguro of your income na pupunta sa pangangailangan ng inyong pamilya. So, pwedeng ganun din ang ganap. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.